Sa liblib na baryo ng Saogan na napapalibutan ng malalawak na palayan, matatayog na niyugan at masukal na kagubatan, naninirahan ang isang binatang sabungero na nagngangalang Ronel. Si Ronel ay 24 na taong gulang, payat, maitim sa araw at baka sa muka ang hirap ng buhay. Lumaki siyang ulila sa ama at ina, kaya't bata pa lamang ay natuto na siyang magbanat ng buto upang mabuhay. Ang tanging yaman niya ay isang maliit na kubong pawid sa gilid ng palaisdaan at ang ilang alagang manok panabong. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Ronel. Una niyang pinapakain ang kanyang mga alaga, mais na dinurog, kanin na pinaghaluan ng halamang gamot, at kung minsan ay binibilhan niya ng kaunting bitamina mula sa bayan kahit kapos siya sa pera. Tiisin mo muna, pulang bato. Madalas niyang bulong sa pinakamalakas niyang manok. Darating din ang araw, yayaman tayo. Si pulang bato ay isang pulang manok na may matalim na mata at matikas na tindig. Ito ang pag-asa ni Ronel sa bawat sabungan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, bihira siyang manalo. Kadalasan, nauuwi sa talo ang kanyang mga laban. Minsan, nauubos ang puhunan niya. Minsan naman, napipilitan siyang mangutang. Ngunit hindi siya sumusuko. Sa baryo ng Saogan, kilala si Ronel bilang tahimik, masipag, at may mabuting puso. Kapag may kapitbahay na nangangailangan, handa siyang tumulong kahit kapos din siya. Ronel, pwede bang makihiram ng bigas? Tanong minsan ni Aling Rosa. Opo, Nay. Kahit kaunti lang po, meron. Sagot niya habang inaabot ang kalahating kilo ng bigas na para sana sa kanya. Ganito ang kanyang buhay. Simple, mahirap, ngunit marangal. Isang hapon, matapos ang isang matinding pagkatalo sa sabungan, pauwi si Ronel na halos walang laman ng bulsa. Ang natira na lamang sa kanya ay 20 pesos at pagod na katawan. Habang naglalakad siya sa makitid na daan sa gilid ng gubat, napansin niyang papadilim na ang langit. Makulimlim, tila may paparating na bagyo. Mukhang uulan, bulong niya sa sarili. Pinabilis niya ang lakad, ngunit bago siya tuluyang makalayo, may narinig siyang kakaibang tunog. S, 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 S. K, R, R, R. S, S, S. Huminto siya. Narinig ko ba yon? Tanong niya sa sarili. Mula sa masukal na damuhan sa tabi ng daan, may tila gumagalaw. Parang may nagbabangga ang mga katawan. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inaasahang masisilayan. 3 malalaking ahas. Hindi pangkaraniwan ang mga ito. Ang una ay kulay ginto, kumikislap sa dilim. Ang ikalawa ay kulay itim na parang uling. Ang ikatlo ay kulay berde na may pulang guhit sa katawan. Nagkakagatan sila. Nagpupumiglas. Nag-aaway. Ang lupa sa paligid ay nabubungkal na sa lakas ng kanilang galaw. Nanay! Nanginginig na bulong ni Ronel. Gusto niyang tumakbo, ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Bigla, sa gitna ng kanilang pag-aaway, may bumagsak sa lupa. Isang maliit na bagay na kumislap. Parang apoy. Parang bituin. Parang kristal. Napapikit si Ronel sa sobrang liwanag. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang may 3 munting bilog sa lupa. Mga mutyang naglalagablab sa sariling liwanag. Isa ay kulay ginto, isa ay kulay itim, isa ay kulay esmeralda. Mga mutya. Bulong niya. Nabasa niya lamang ang tungkol dito sa mga kwento ng matatanda. Mga biyayang mula sa kalikasan, sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Habang nakatingin siya, unti-unting huminto sa pag-aaway ang 3 ahas. Tumingin sila sa kanya. Sabay-sabay. Ang kanilang mga mata ay tila nagliliyab.
Parang may babalang sinasabi. Parang may hinihingi. Parang may itinatadhanang kapalaran. Nangilabot si Ronel. "Patawad po, hindi ko sinasadya," mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makagalaw, unti-unting gumapang palayo ang 3 ahas, pumasok sa gubat at naglaho sa dilim. Naiwan sa lupa ang 3 mutya. Tahimik. Nagniningning. Buhay. Matagal na nakatayo si Ronel. Hindi niya alam kung lalapitan niya ba ang mga iyon o tatakbo palayo. Ngunit sa kanyang puso, may isang tinig na nagsabing, "Ito ang pagkakataon mo." Dahan-dahan siyang lumuhod. Inabot ang unang mutya. Mainit ito, ngunit hindi nakapapasong. Parang may pulso. Parang may buhay. Isa-isa niyang pinulot ang 3 mutya. At sa sandaling mahawakan niya ang huli, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Parang may bumubulong sa kanyang isipan. Parang may lihim na ibinubunyag. Parang may kapangyarihang gumigising. "Ronel." Isang tinig. Mahina. Ngunit malinaw. Napalingon siya. Walang tao. Tanging hangin at mga dahon lamang ang gumagalaw. Mabilis siyang tumayo. "Panaginip lang to. Panaginip lang." Bulong niya. Ngunit sa kanyang palad, naroon pa rin ang 3 mutya. Kumikislap. Naghihintay. At mula sa sandaling iyon, tuluyan nang magbabago ang kapalaran ng isang simpleng sabungero sa baryo ng Saugan. Hindi agad nakauwi si Ronel ng gabing iyon. Matagal siyang nakatayo sa gilid ng daan, hawak-hawak ang 3 mutya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang malamig na hangin ay tila dumadaan sa kanyang balat, ngunit ang init na nagmumula sa mga munting kristal ay hindi nawawala. "Hindi ito panaginip," bulong niya. Totoo ito. Maingat niyang inilagay ang mga mutya sa maliit na telang panyo na lagi niyang baon, saka isinilid sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Pagkatapos, dali-dali siyang naglakad pa uwi. Pagdating niya sa kanyang kubo, nadatnan niyang tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at palaka ang maririnig. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Isinara niya ang pinto at naupo sa kanyang maliit na bangko. Doon niya muling inilabas ang mga mutya. Sa liwanag ng gasera, lalo silang nagningning. Parang may sariling apoy sa loob. Parang may lihim na itinatago. "Para saan kaya kayo?" tanong niya sa sarili. Bigla, muling may bumulong sa kanyang isipan. Ang ginto ay para sa biyaya. Ang dilim ay para sa proteksyon. Ang luntian ay para sa buhay. Napapikit si Ronel. Sinong nagsasalita? Bulalas niya. Ngunit wala siyang nakitang iba kundi ang sarili. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang ang mutyang kulay ginto ay bahagyang umiinit. Ang mutyang itim ay tila umuusok ng marahan. Samantalang ang mutyang berde ay parang may mumunting ugat na gumagalaw sa loob. Kinabahan siya. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Para sinasabi ng kanyang puso na hindi siya sasaktan ng mga ito. Kinabukasan, maagang nagising si Ronel. Hindi siya halos nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Agad niyang dinalaw ang kanyang mga alagang manok. Ngunit pagdating niya sa kulungan, nagulat siya. Si Pulang Bato ay masigla kaysa dati. Mas matingkad ang kulay. Mas matalas ang tingin. Mas matipuno ang katawan. "Anong nangyari sa'yo?" tanong niya habang hinahaplos ang manok. Biglang tumilaok si Pulang Bato ng malakas. Parang may lakas na sumabog mula rito. Napaatras si Ronel. "Ganito ka na ba kalakas?" bulong niya. Naalala niya ang mutyang berde. Kinuha niya ito sa bulsa. Dahan-dahan niyang inilapit sa kulungan. Sa sandaling mailapit ito sa manok,
lalo pang lumiwanag ang mutya. At ang mga manok ay sabay-sabay na naging masigla. Tumilaok. Nagpagpag ng pakpak. Parang nabuhayan. "Nagpapalakas kayo," mangha niyang sabi. Pagkatapos, sinubukan niya ang mutyang itim. Isang gabi, may magnanakaw na nagtangkang pasukin ang kanyang kubo. Narinig niya ang kaluskos sa labas. Kinuha niya agad ang mutya at mahigpit na hinawakan. Biglang lumamig ang paligid. Parang may aninong gumalaw. Nang silipin niya ang bintana, nakita niyang tumatakbo palayo ang lalaki, namumutla at nanginginig. May nakita raw siyang multo. Bulong ng mga kapitbahay kinabukasan. Doon napagtanto ni Ronel ang kapangyarihan ng mutyang itim. Proteksyon. Panangga. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang araw ng sabungan sa Karatig Baryo. Wala na sanang balak sumali si Ronel dahil kapos siya sa pera. Ngunit naalala niya ang mutyang ginto. Kinuha niya ito. Hinawakan at taimtim na nagdasal. "Kung biyaya kayo, tulungan niyo ako." Biglang uminit ang mutya at sa kanyang bulsa may tumunog na parang may bumagsak na barya. Nang silipin niya, laking gulat niya. May 500 piso. Malinis. Bago. Parang bagong labas sa bangko. "Diyos ko," bulong niya. Doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Ronel. Sa tulong ng mutyang berde, lumakas ang kanyang mga manok. Sa tulong ng mutyang itim, naging ligtas ang kanyang tahanan. At sa tulong ng mutyang ginto, nagkaroon siya ng puhunan. Ngunit hindi niya alam na bawat biyaya ay may katumbas na kapalit. At unti-unti nang gumigising ang lihim ng 3 ahas. Lumipas ang ilang linggo mula nang matuklasan ni Ronel ang kapangyarihan ng 3 mutya. Sa panahong iyon, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya ang dating sabungerong laging talo. Hindi na rin siya ang binatang laging kapos. Sa bawat laban na sinasalihan niya, laging nangingibabaw ang kanyang mga alaga. At sa bawat panalo, dumarami ang kanyang puhunan. Isang umaga, dumating sa baryo ng Saogan ang balitang magkakaroon ng malakihang sabungan sa bayan ng San Isidro. Sasali raw doon ang mga kilalang sabunghero mula sa iba't ibang lugar. May premyong 50,000 piso. Isang halagang hindi kailanman nahawakan ni Ronel. "Naku Ronel," sabi ni Mang Temyong, isang matandang sabunghero. "Hindi biro yon. Mga halimaw sa laban ang nandun." Ngunit tahimik lamang nang umiti si Ronel. Sa loob ng kanyang bulsa, naroon ang 3 mutya. Mainit. Buhay. Handa. "Susubukan ko po," sagot niya. Buong linggo niyang inihanda si Pulang Bato. Araw-araw, pinapaarawan. Pinapaligo sa halamang gamot. Pinapakain ng masustansyang pagkain. At gabi-gabi, inilalapit niya rito ang mutyang berde. Tuwing ginagawa niya iyon, lalong tumitibay ang manok. Parang bakal ang katawan. Parang apoy ang tapang. Minsan, napansin niyang parang naiintindihan na siya ni Pulang Bato. Kapag kinakausap niya, tila tumutugon ang manok. "Mananalo tayo ha?" sabi niya minsan. Tumilaok si Pulang Bato. Malakas. Matapang. Dumating ang araw ng sabungan. Maaga pa lamang, puno na ang arena. May mga sasakyan. May mga tindero. May mga sugarol. At may mga sabungherong mayayaman. May dalang bantay at mamahaling kulungan. Si Ronel, simple lamang ang suot. Puting kamiseta. Kupas na pantalon. Sandalyas. Bit-bit ang kulungan ni Pulang Bato. May ilan ang tumingin sa kanya at napangiti. "Baguhan siguro yan. Sayang lang ang pera." Narinig niya ang mga bulong. Ngunit hindi siya nagpaapekto. Nang tawagin na ang laban,
Kabog na kabog ang dibdib ni Ronel. Unang kalaban niya si Don Vicente, isang kilalang sabongero na may 3 kampeon. Ang manok nito ay itim na may asul na balahibo. Malaki, mataba, mukhang mabangis. Naku, talo yan, bulong ng mga tao. Ngunit hinawakan ni Ronel ang mutyang ginto sa kanyang bulsa at pumikit sandali. Panginoon, gabayan niyo po ako. Pumasok sa arena ang 2 manok. Sa simula pa lang, umatake na ang kalaban. Sunod-sunod ang saksak. Tumugo si Pulang Bato. Napasinghap si Ronel. Laban, bulong niya. Bigla, tila may kumislap sa mata ng kanyang alaga. Parang may apoy na nagliyab. Isang mabilis na talon. Isang malakas na sipa. Isang tumpak na tuka. Bumulagta ang kalaban. Tahimik ang arena. Isang segundo. 2. 3. Pagkatapos, panalo si Pulang Bato. Sumabog ang palakpakan. Sigawan. Hiyawan. Hindi makapaniwala si Ronel. Nanalo ako. Sunod-sunod ang laban. At sunod-sunod ang panalo. Natalo niya ang 3 kampeon. Natalo niya ang mga veterano. Natalo niya ang mga mayayaman. Sa huling laban, hinarap niya ang pinakamalakas, si Eladio ang Toro Mendoza. Halos lahat ay tumaya laban kay Ronel. Ngunit sa loob ng 5 minuto, bumagsak ang manok ni Eladio. Tapos ang laban. Kampeon si Ronel. Tinanggap niya ang premyo. 50,000 piso. Malinis. Bago. Totoo. Nang hawakan niya ang pera, nanginginig ang kanyang kamay. Sa wakas, bulong niya. Hindi na ako mahirap. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Maputi ang buhok. Maitim ang mata. May tungkod. Tandaan mo, hiho. Mahina nitong sabi. Ang biyayang galing sa ahas, may singil. Napatigil si Ronel. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngunit wala na ang matanda. Parang naglaho sa hangin. At sa bulsa ni Ronel, sabay-sabay na uminit ang 3 mutya. Parang nagbababala. Parang may paparating. Hindi mawala sa isipan ni Ronel ang mga salitang binitiwan ng matandang lalaki. Ang biyayang galing sa ahas, may singil. Paulit-ulit itong umuukil-kil sa kanyang utak habang pauwi siya. Sakay ng lumang tricycle, yakap ang kulungan ni Pulang Bato at ang bag na puno ng pera. Baka nananakot lang, bulong niya sa sarili. Marami talagang inggit. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kaba siyang hindi maipaliwanag. Pagdating niya sa baryo ng Saogan, sinalubong siya ng mga kapitbahay. Ronel, kampeon ka raw. Libre ka na ngayon. Ang galing mo talaga. Ngumiti siya at nakipagkamay. Ngunit napansin niyang may ilang matatandang babae na palihim na nag-aantanda. Parang may masamang nararamdaman. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nasa banig siya, nakatitig sa bubong ng kubo. Sa tabi niya, nakapatong sa maliit na mesa, ang 3 mutya. Kumikinang sa dilim. Parang may hinihingi. Biglang may narinig siyang bulong. Ronel. Napabalikwas siya. Sino yan? Sigaw niya. Walang tao. Ngunit unti-unting gumalaw ang mga mutya. Umiikot. Umiilaw. At mula sa kanilang gitna, may lumitaw na anino. Isang hugis ahas. Mahaba. Makintab. May pulang mata. Napaatras si Ronel. Patawad po. Wala akong masamang balak. Bumulong ang anino. Ang aming biyaya ay hindi libre. Kapag yumaman ka, may bahagi kami. Kapag sumikat ka, may alay
Nanginig si Ronel. Ano pong alay? Tanong niya. Tahimik ang silid. Pagkatapos, dahan-dahang naglaho ang anino. Bumagsak ang mga mutya sa mesa. Tahimik. Malamig. Kinabukasan, nagkasakit si Pulang Bato. Hindi ito kumakain. Hindi tumitilaok. Nakahandusay lamang sa kulungan. Hindi pwede. Bulong ni Ronel habang hawak ang manok. Kinuha niya ang mutyang berde. Inilapit. Ngunit hindi ito umilaw. Hindi gumana. Parang nawalan ng bisa. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Biglang may dumating sa kanyang kubo. Si Mang Isko, ang pinakamatandang albularyo sa Saugan. Kilala sa kakayahang makakita ng hindi nakikita. Ronel, seryoso nitong sabi. May mabigat kang pasan. Alam niyo po? Gulat niyang tanong. Tumango ang matanda. Amoy ahas ang kaluluwa mo. Nanlaki ang mata ni Ronel. Hindi ko po sinasadya. May 3 mutya ka, dugtong ni Mang Isko. Biyaya ng 3 bantay ng kayamanan. Pero hindi ka pa nagbabayad. Naupo si Ronel. Natatakot po ako. Huminga ng malalim ang matanda. May 3 pagsubok, sabi niya. Kung malalampasan mo, mananatili ang biyaya. Kung mabibigo ka, kukunin nila ang lahat. Pati ang mahalaga sa'yo. Anong pagsubok po? Tanong ni Ronel. Tumingin si Mang Isko sa malayo. Una, subok ng katapatan. Pangalawa, subok ng kabutihan. Pangatlo, subok ng sakripisyo. Darating ang mga ito kapag hindi mo inaasahan. Kapag bumagsak ka, magiging alipin ka ng mutya. Napayuko si Ronel. Gagawin ko po ang lahat. Tumango ang matanda. Simula ngayon, bantayan mo ang puso mo. Sapagkat doon sila unang kumakagat. Sa gabing iyon, umilaw muli ang mga mutya. Ngunit hindi na sila tulad ng dati. May bahid na ng dilim. At sa hangin ng saogan, may unti-unting gumigising na sumpa. Mula nang bumisita si Mang Isko, naging mailap sa tulog si Ronel. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang hugis ng 3 ahas. Umiikot sa kanyang dibdib, sumisikip. Parang hinihigop ang kanyang hininga. At sa tuwing magigising siya, pawis na pawis ang kanyang katawan. Subok ng katapatan. Bulong niya isang madaling araw. Ano kaya ang ibig sabihin yon? Hindi nagtagal, dumating ang unang pagsubok. Isang umaga, dumating sa saogan ang isang lalaking nakaputing polo, may dalang maleta at may kasamang 2 armadong gwardiya. Nagpakilalang si Mr. Velasco, isang mayamang negosyante sa Maynila. Pinuntahan niya si Ronel sa kanyang kubo. Ikaw ba si Ronel? Tanong nito. Opo, sagot niya, naguguluhan. Gusto kong bilhin ang manok mo. Lahat, diretsong sabi ng lalaki. Inaalok kita ng 1 milyon. Parang tinamaan ng kidlat si Ronel. 1 milyon po? Tumango si Velasco. Kasama ang sikreto mo, dugtong nito. Alam kong may kakaiba sa'yo. Naramdaman ni Ronel na uminit ang kanyang bulsa. Ang mga mutya, parang nagbababala. Sabihin mo sa akin kung paano ka nananalo, patuloy ng negosyante. At yayaman ka palalo. Tahimik si Ronel. Kung tatanggapin niya ang alok, tapos na ang kanyang paghihirap. Magiging mayaman siya habang buhay. Ngunit naalala niya ang babala ni Mang Isko. Subok ng katapatan. Pasensya na po. Mahinahon niyang sagot. Hindi ko po ibinebenta ang mga alaga ko. Nagulat ang lalaki. 1 milyon na yan. Hindi po pera ang dahilan kung bakit ako lumalaban, sagot ni Ronel. Pangarap po ito. Sumimangot si Velasco. Pag-isipan mo, malamig nitong sabi. Babalik ako. At umalis.
Kinahapunan, nagkasunog sa kabilang dulo ng baryo. Nasunog ang bahay ni Aling Pina. Walang naisalba. Umiiyak ang matanda sa gilid ng daan. Wala na akong matutuluyan. Hagulgol nito. Lumapit si Ronel. Sa bulsa niya, may natitira siyang halos 100,000 mula sa panalo. Pwede na siyang magpatayo ng bagong bahay. Pwede na siyang magsimula ng negosyo. Ngunit nakita niya ang nanginginig na matanda. Naalala niya ang kanyang sariling kahirapan noon. Tahimik niyang inilabas ang sobre ng pera. "Atin na po ito, Nay," sabi niya. "Magpatayo po kayo ulit." Nanlaki ang mata ni Aling Pina. "Apo, sigurado ka?" Tumango si Ronel. "Opo." Nang gabing iyon, umilaw ng maliwanag ang mutyang ginto. Mas maliwanag kaysa dati, parang araw. At sa kanyang panaginip, narinig niya ang tinig. Pumasa ka sa una, ngunit dalawa pa ang darating. Kinabukasan, biglang gumaling si Pulang Bato. Tumilaok ng malakas. Bumalik ang lakas. At mas tumatag pa. Ngumiti si Ronel. "Salamat po." Ngunit alam niyang mas mahirap pa ang susunod na pagsubok. At unti-unti nang lumalapit ang dilim. Matapos mapagtagumpayan ni Ronel ang unang pagsubok, bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Muling naging masigla si Pulang Bato. Muling dumami ang nananalo niyang laban. At unti-unting bumabalik ang tiwala ng kanyang sarili. Ngunit hindi niya alam na mas masalimuot ang ikalawang pagsubok. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa bayan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang masisilungan, walang masakyan. Napilitan siyang dumaan sa lumang tulay sa gilid ng gubat, isang lugar na iniiwasan ng karamihan. Ayon sa matatanda, doon daw nagpapakita ang mga ligaw na kaluluwa. "Bahala na," bulong niya. Sa gitna ng tulay, may nakita siyang batang babae. Basa ang damit. Payat. Maputla. Naupo sa gilid, yakap ang tuhod. "Apo, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Ronel. Hindi sumagot ang bata. Lumapit siya. "Nasaan ang magulang mo?" Dahan-dahang tumingala ang bata. Malalim ang mga mata. Parang walang kaluluwa. "Kuya, giniginaw po ako," mahinang sabi nito. Kinilabutan si Ronel. Ngunit agad niyang tinanggal ang kanyang jacket at isinuot sa bata. "Tara, ihahatid kita sa inyo," sabi niya. Habang naglalakad sila, napansin niyang kakaiba ang paligid. Tahimik. Walang kuliglig. Walang palaka. Parang patay ang kagubatan. "Malapit na po ba?" tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Nang lingunin niya, wala na ito. Napatigil siya. "Ha?" Sa lupa, may nakita siyang basang bakas ng paa na nauuwi sa kawalan. Biglang lumamig ang hangin. Uminit ang mga mutya sa kanyang bulsa. May bumulong. "Sinubok ka. Hindi ka tumalikod. Hindi ka natakot." Biglang bumalik ang tunog ng ulan. Bumalik ang huni ng kuliglig. Parang nagising ang mundo. Napaupo si Ronel sa lupa. Multo ba yon? Bulong niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Hindi pa roon natatapos ang pagsubok. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng matinding tagtuyot sa saogan. Natuyo ang palayan. Namatay ang mga tanim. Nagutom ang maraming pamilya. Tumaas ang presyo ng bigas. Marami ang naghirap. Si Ronel may ipon, may pera. Pwede siyang magtago. Pwede siyang magnegosyo. Ngunit nakita niya ang mga batang payat, mga inang umiiyak, mga amang walang magawa. Isang gabi, nagpasya siya. Binuksan niya ang kanyang bodega. Ipinamigay ang bigas. Isda,
gulay, libre. Ronel, mauubos yan. Babala ng kaibigan niyang si Tomas. Okay lang, sagot niya. Basta busog sila. Makalipas ang 1 linggo, halos wala nang laman ang kanyang imbakan. Ngunit isang gabi, muling umilaw ang mutyang berde. Mas maliwanag, mas buhay. At kinabukasan, umulan ng malakas. Bumalik ang sigla ng lupa. Nabuhay ang mga tanim. Natuwa ang buong baryo. Si Ronel ang nagdala ng biyaya, bulong ng ilan. Ngunit hindi siya nagmayabang. Tahimik lamang siyang nagpasalamat. Sa kanyang panaginip, muling narinig ang tinig. Pumasa ka sa 2. Ngunit ang huli ay susubok sa iyong kaluluwa. At sa dilim ng gabi may 3 matang muling nagbukas. Naghihintay. Mula nang malampasan ni Ronel ang 2 pagsubok, lalong naging tahimik ang kanyang buhay. Wala nang kakaibang pangyayari. Wala nang multo. Wala nang biglaang sakuna. Parang bumalik sa normal ang lahat. Ngunit alam ni Ronel na ito ang pinakanakakatakot. Ang katahimikan bago ang bagyo. Isang gabi, nanaginip siya. Nasa gitna siya ng isang madilim na kuweba. Sa harap niya, naroon ang 3 higanteng ahas. Ang ginto, ang itim, ang luntian. Nakapulupot sa isang trono ng bato. Ronel, sabay-sabay nilang sabi, "Oras na. Piliin mo." Sa gitna ng kuweba, may 2 anyong lumitaw. Ang una, sipulang bato, duguan, mahina, naghihingalo. Ang 2, ang kanyang sariling katawan, nakagapos, nakaluhod, naghihintay ng hatol. "Isa lang ang maililigtas," sabi ng mga ahas. "Ang iyong yaman o ang iyong buhay?" Napahiyaw si Ronel. "Ayaw ko. Pareho ang pipiliin ko." Tumawa ang mga ahas. "Hindi pwede." Nagising siyang pawis na pawis. Humahabol ang hininga. Sa labas, may narinig siyang sigawan. "Ronel! Tulong!" Mabilis siyang lumabas. Nasusunog ang kulungan ng kanyang mga manok. Malakas ang apoy. Mabilis kumalat. At sa loob, naroon si pulang bato. "Kailangan ko siyang iligtas," sigaw niya. Ngunit hinawakan siya ni Tomas. "Mapapahamak ka." Tumingin si Ronel sa apoy. Naalala niya ang panaginip. Ito na, ang pagsubok. Biglang umilaw ang mutyang itim sa kanyang bulsa. Parang nagsasabing, "Iwan mo na. May mas marami ka pang manok. May pera ka. Bumili ka na lang." Ngunit ang mutyang berde ay bahagyang kumislap. Parang nagsasabing, "Buhay ang mahalaga." Huminga ng malalim si Ronel at tumakbo sa apoy. "Ronel!" Sigaw ng mga tao. Hindi siya nakinig. Sa loob ng kulungan, makapal ang usok. Mainit. Masakit sa mata. Halos wala siyang makita. "Pulang bato!" Sigaw niya. Narinig niya ang mahinang tilaok. Sinundan niya iyon. Natagpuan niya ang manok, sugatan, nakahandusay. Agad niya itong niyakap. Ngunit bumagsak ang isang naglalagablab na kahoy sa harap niya. Naipit ang kanyang binti. "Ah!" sigaw niya. Naramdaman niyang nasusunog ang balat. Ngunit hindi niya binitawan ang manok. Sa labas, nagdasal ang mga tao. "Diyos ko, iligtas mo si Ronel." Biglang umihip ang malakas na hangin. Parang may dumaan. At sa gitna ng apoy, may 3 liwanag na sumiklab. Ginto, itim, luntian, nagpaikot-ikot. At unti-unting namatay ang apoy. Nakita ng lahat si Ronel na lumalabas. Dala si pulang bato. Sunog ang damit.
sugatan ng binti, ngunit buhay. Sumigaw ang mga tao sa tuwa. Buhay siya. Salamat sa Diyos. Nang gabing iyon, tinalaw siya ni Mang Isko. Tapos na, sabi ng matanda. Pinili mo ang buhay kaysa yaman. Pumasa ka. Napaluha si Ronel. Hindi ko po kayang iwanan. Ngumiti ang albularyo. Iyan ang tunay na kayamanan. Sa kanyang panaginip, huling beses na nagsalita ang mga ahas. Malaya ka na. Ngunit may huling katotohanan. At ito ang magbabago sa lahat. At sa dilim, may isang lihim na unti-unting nagbubukas. Matapos ang sunog, ilang linggong nagpagaling si Ronel. May pilay ang kanyang binti. May mga paso sa braso. Ngunit hindi siya nagreklamo. Araw-araw, inaalagaan siya ng mga kapitbahay. Nagdadala ng pagkain. Nagbibigay ng gamot. Nag-aalaga kay Pulang Bato. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ronel na hindi na siya nag-iisa. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, muling nagliwanag ang tatlong mutya. Ngunit ngayon, hindi na sila mainit. Hindi na rin madilim. Banayad na ang liwanag. Parang ilaw ng buwan. Biglang nagbago ang paligid. Nawala ang kanyang kubo. Nasa gitna siya ng isang malawak na damuhan. May ilog na kumikislap. May mga punong may gintong dahon. At sa harap niya, naroon ang tatlong ahas. Ngunit hindi na sila mabagsik. Ang ginto ay tila araw. Ang itim ay parang gabi. Ang luntian ay parang buhay na kagubatan. Ronel, mahinahon nilang sabi. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Lumapit ang gintong ahas. Noon pa man, sabi nito, tagapangalaga kami ng kayamanan ng lupa. Hindi ginto lang, kundi biyaya. Lumapit ang itim. Kami ang bantay laban sa kasakiman. Sinusubok namin ang puso ng tao. Lumapit ang luntian. Kami ang nagbibigay buhay. Ngunit pinaparusahan ang sumisira. Tahimik na nakinig si Ronel. Kaya po pala, bulong niya. Maraming tao ang nakakita sa aming mutya, sabi ng gintong ahas. Ngunit kakaunti ang pumasa. Karamihan ay naging sakim, naging malupit, naging alipin ng yaman, at tuluyang nawala. Ngunit ikaw, dugtong ng itim. Pinili mo ang katapatan. Pinili mo ang kabutihan. Pinili mo ang sakripisyo. Napatigil si Ronel. Ano po ang mangyayari sa akin ngayon? Nagkatinginan ang tatlong ahas. Ngumiti sa paraang kaya ng ahas. Bibigyan ka namin ng pagpili, sabi ng luntian. Maaari mong panatilihin ang mutya at maging pinakamayamang sabungero. Ngunit unti-unti kang mawawalay sa mundo. O, isasauli mo ang mutya at magiging tagapangalaga ng baryo. Walang labis na yaman, ngunit may kapayapaan. Napaisip si Ronel. Naalala niya ang dati niyang buhay, ang gutom, ang hirap. Ngunit naalala rin niya ang saya ng pagtulong, ang pagmamahal ng baryo, ang tahimik na gabi. Kung isasauli ko po, tanong niya, mahihirap ba ulit ako? Sumagot ang gintong ahas. Hindi ka pababayaan. Ang biyayang totoo ay hindi nawawala. Lumuhod si Ronel. Pipiliin ko po ang ikalawa, sabi niya. Mas mahalaga po ang kapayapaan kaysa kayamanan. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, sabay-sabay na lumiwanag ang tatlong ahas. Simula ngayon, sabi nila, hindi ka na alipin ng mutya. Ikaw ay kaibigan ng kalikasan. Ikaw ang bantay ng saogan. Unti-unting naglaho ang damuhan.
Nagbalik ang kanyang kubo at sa kanyang palad wala na ang mga mutya. Naiwan lamang ang isang maliit na ukit na hugis ahas sa kanyang balat. Tanda, hindi sumpa, kundi tiwala. Kinabukasan, tuluyang gumaling ang kanyang binti. Parang walang nangyari. At napansin ng lahat, mas maliwanag ang kanyang mga mata. Mas payapa ang kanyang ngiti. Ngunit may huling pagsubok pa. Isang hamon na magmumula sa tao mismo. Mabilis kumalat sa buong bayan ang pagbabago kay Ronel. Hindi na siya kasing yaman ng dati. Hindi na rin siya sumasali sa malalaking pustahan. Mas pinili niyang lumaban ng patas, simple at tahimik. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nananalo. Hindi dahil sa mutya, kundi dahil sa sipag, tiyaga at tamang pag-aalaga. May basbas pa rin siya, bulong ng marami. May kakaiba kay Ronel. At kung saan may papuri, may inggit. Isa sa mga nainggit kay Ronel ay si Rico Malvar. Isang sabongerong kilala sa daya, sugal at panlalamang. Madalas siyang matalo kay Ronel. Madalas mapahiya. At bawat talo ay lalong nagpapait sa kanyang puso. Hindi pwedeng ganyan lang, bulong niya sa sarili. May sikreto pa rin siya. Isang gabi, lihim na pumunta si Rico sa bahay ng isang mangkukulam sa bundok. Si Aling Sabela, kilala sa pagbibigay ng sumpa kapalit ng pera. Gusto kong bumagsak si Ronel, sabi ni Rico. Kahit ano ang kapalit, ngumisi ang matanda. May kapalit ang galit, sagot nito. Handa ka ba? Opo, sagot ni Rico. At inialay niya ang isang itim na manok. Kinabukasan biglang nagkasakit ang mga alaga ni Ronel. Nanghihina, hindi kumakain, nagsusuka, isa-isa silang namamatay. Bakit ganito? Nanginginig niyang tanong. Sinubukan niya ang lahat. Gamot, dasal, pag-aalaga. Ngunit walang gumagana. Dinalaw siya ni Mang Isko. May masamang gawa, sabi ng matanda. May inggit na umatake. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Ronel. Tumingin ang albularyo sa kanyang mata. Huwag kang gumanti. Iyon ang huling pagsubok. Kung papatulan mo ang dilim, kakainin ka nito. Samantala, si Rico ay patuloy na nanalo. Biglang gumaling ang kanyang mga manok. Biglang yumaman. Sa wakas, tumawa siya. Akin na ang swerte. Ngunit gabi-gabi, binabangungot siya. May 3 ahas na humahabol sa kanya. May apoy, may dilim, may dugo. Isang gabi, habang naglalakad si Ronel pauwi, may humarang sa kanya. Si Rico. Lasing. Galit. Ikaw ang may kasalanan, sigaw nito. Dahil sa'yo, hindi ako mapakali. Tahimik si Ronel. Ayokong makipag-away, sabi niya. Sinasabi mo yan dahil may tinatago ka, sigaw ni Rico. At bigla itong sumugod. Maaari sanang gumanti si Ronel. Mas malakas siya. Mas sanay. Ngunit naalala niya ang mga ahas. Ang tiwala. Ang kapayapaan. Pinabayaan niyang suntukin siya. 1 beses. 2. 3. Hanggang mapagod si Rico. Napaluhod ang lalaki. Bakit? Hindi ka lumalaban? Umiiyak nitong tanong. Lumuhod din si Ronel. Dahil ayokong sirain ang sarili ko, sagot niya. At ikaw, hindi pa huli. Nabigla si Rico. May ginawa ka, dugtong ni Ronel. Alam ko, pero kaya mo pang itama. Nanginig ang lalaki. Patawarin mo ako. Kinabukasan sumuko si Rico kay Mang Isko. Inamin ang lahat. Pinutol ang sumpa. Sinunog ang mga gamit ng kulam. At unti-unting gumaling ang mga alaga ni Ronel.
Ngunit ang huling kabanata ay hindi tungkol sa laban, kundi sa pamana, sa magiging kinabukasan ng Saogan, at sa tunay na yaman ni Ronel. Makalipas ang ilang buwan matapos ang pagsubok kay Rico, tuluyang nanumbalik ang katahimikan sa baryo ng Saogan. Wala na ang inggit. Wala na ang lihim na sumpa. Wala na ang takot. Ang natira na lamang ay ang tiwala ng mga tao kay Ronel. Hindi na siya kilala bilang pinakamayamang sabonghero. Sa halip, tinawag na siya ng lahat na Ronel na may malinis na puso. Tuwing may sabungan, dinadayo pa rin siya. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil alam ng lahat. Patas siyang lumaban. Hindi nandadaya. Hindi nanlalamang. At hindi yumayabang. Lumipas ang mga taon. Nag-ipon si Ronel. Hindi para magpasikat, kundi para magpatayo ng maliit na paaralan sa baryo. Isang silid-aralan. May pisara. May mesa. May mga libro. Para sa mga batang tulad ko noon, sabi niya, na nangangarap kahit mahirap. Nagpatayo rin siya ng munting klinika, kung saan libre ang gamutan ng mahihirap sa tulong ng mga kaibigang doktor sa bayan. Si Pulang Bato ay tumanda, hindi na lumalaban. Inalagaan na lamang ni Ronel. Isang araw, tahimik itong pumanaw sa ilalim ng punong mangga. Inilibing niya ito ng maayos. May luha, may pasasalamat. "Salamat kaibigan," bulong niya. Si Rico naman ay tuluyang nagbago. Naging katuwang ni Ronel sa pagtulong sa baryo. Mula sa kaaway, naging kapatid. Isang gabi, dinalaw muli si Ronel ni Mang Isko. Matanda na, mahina na, ngunit malinaw pa rin ang mata. "Natupad mo na ang tungkulin mo," sabi nito. "Ano po ang tungkulin ko?" tanong ni Ronel. "Ang ipakita," sagot ng matanda, "na ang biyaya ay hindi para sa sarili lamang." Nang pumanaw si Mang Isko, si Ronel ang nagpatuloy ng kanyang gawain. Hindi bilang albularyo, kundi bilang gabay, tagapayo, tagapag-ingat ng kabutihan. Pagtanda ni Ronel, nagturo siya sa mga kabataan ng sabong. Hindi lang kung paano manalo, kundi kung paano maging tao. Ang swerte, madalas niyang sabihin, dumarating at umaalis. Pero ang dangal, kapag nawala, mahirap ibalik. Isang gabi habang nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay, natanaw niya ang 3 bituin sa langit. Magkakatabi. Kumikislap, parang 3 mata. Ngumiti siya. "Salamat," bulong niya. Sa hangin, parang may mahinang pagsutsot ng ahas. Hindi pananakot, kundi paalam. At doon nagtapos ang kwento ni Ronel. Isang simpleng sabongero na minsang hinawakan ang kapangyarihan, ngunit piniling hawakan ang kabutihan. At sa huli, natagpuan ang tunay na yaman. Hindi sa mutya, kundi sa puso. Wakas.